Pero true, marami sa ating mga kabataan ngayon ni hindi kilala ang ating native fruits. Kaya mabuti pa, ipakilala at ipatikim ang mga ito sa kanila. Mabilis na kumalat ang balita at kakagulo raw sa palengke ng Baliwag, Bulacan dahil sa natagpuan ditong mga sako. Pero huwag mag-alala dahil ang laman pala ng mga sako, mga prutas na minsan-minsan na lang nasisilayan at natitikman kung tawagin buli. Dekada 80 pa nung sumikat ang buli sa lugar na ito. Kaya ang nag-iisang tindahang nagbebenta nito, pinangalana Throwback Buli. Kaya bili na ako kayo ng buli, 30 lang kilo. Luntian ang balat ng buli, mas maliit pa sa kalamansi, puti ang kulay. Hindi po siya malasahan, para po di siyang malagkit lang. Isa sa mga nakikipag-agawan, si Roxanne, na paborito ito nung grade school pa daw siya. Naalala ko na yung mga klase ko at mga kalaro ko, yun, kinakain namin merienda sa eskwelahan pag naglalaro. Kaya nagulat ako nung nakita ko siya ulit. Lasang ano yan, lasang buko. Kaya tinatawag namin siya baby buko. Ang kanyang araw bunsong anak, ipinaglihi niya sa buli. Napaglihan ko siya. Nakita ko ulit yung picture niya sa Google. Tapos nag-post pa ako na kung sino makakapagbigay sa akin noon, bibigyan ko ng reward. Hindi ko rin naman siya nakain kasi ala naman silang makita. Noong nakaraang linggo, nabalitaan daw ni Roxanne na may buli sa Baliwag. Kaya agad niya itong pinakyaw at ibinenta online. Ito yung galing kanina sa supplier ko sa palengke, 5 sako siya. Tapos, tinatakal siya ngayon para ibigay dito sa mga resellers ko. Si Kapitan Joel Miranda man, nagpabili rin para gawing minatamis. Para mabuksan ang buli, pitpitin lang daw ng palad. At para makuha ang buong laman nito, sungkitin ng dulo ng kutsara. Okay, tuturo po sa inyo ang tamang pagluluto ng minatamisang buli. Lalagyan na po natin siya ng tubig, yung sugar. Ilagay po natin yung pandan. Para po siya sago na matamis po, na may lasang pandan. Ano po ba tawag dito? Siya makunat lalo sa pagkakalito sa asukal, lalo sumarap. Sikat na raw dati pa ang buli, pero bigla na lang itong nawala na parang misteryo. Kaya laking gulat daw nila nung bigla na lang itong sumulpot muli. Sabi ko, throwback, sabi ko ganyan. Nagulat ako kasi parang bumalik ako sa pagkabata. Kasi iyon yung tinitinda ko kasi nung araw yan eh. Pinaglalaroan namin, iyan yung kinakain namin ng hilaw lang. Sa mga pamilihan, ang buli, bunga ng puno na isang klase ng palm tree sa tahimik na isla ng Verde sa Batangas. Dito, maraming nakatanim na puno. Sa pool nung ako isilang at ako tumanda ng ganito, ano may dito isinilang sa Nagapito dito sa Isla Verde, kanakis na namin yung buli. Bawat parte ng puno, walang tapon. Ang sap o dagta, ginagawang tuba. Pwede rin gawing pakaskas o asukal. Ito ang tuba ng buli. Sasaling ko siya dito pabulakan. Tamis po, linamnam po. Para pong umaano doon sa lalamunan yung tamis niya. Samantala, kung sa Amerika, A is for apple. Ang mga Tiga-Lobo sa Batangas, A is for atis. Ang Lobo kasi, ang kinikilalang atis capital ng Pilipinas. Sa kasalukuyan po ay patuloy po nating nahawakan yung pagiging atis capital. Ating po mga farmer mula sa iba't ibang barangay, tumututok nga po sa aatisan. Dahil sa masaganang ani ng atis dito, pati na ng ibang mga prutas at gulay, nito lang Huwebes, ipinagdiwang nila ang taunang Anihan Festival. Nagpabonggahan ng mga float na gawa sa prutas at gulay. Si Chef Alvin naman, natubong Batangas din. Ang mga matamis na atis, ipinansahog niya sa kanyang specialty dish, ang lobster thermidor at sweet and sour sinaing na tulingan. Magpupure tayo ng atis, kailangan yung hinog na hinog. Ang nagbibigay ng kakaibang lasa sa lobster thermidor, ang atis sauce. Ang laman ng atis, ipinuree.
Ngayon lang ako nakatikim na may atis sa dish. Tamang-tama po yung combination niya. Ang nagpapatamis naman sa sweet and sour sinaing na tulingan, atis puree rin. Kakaiba talaga ito dahil sweet and sour tapos ang ginawa niyang asukal ay di yung atis nga. Isa pang prutas na napapanahon, guyabano. Ang puting laman, mayaman sa carbohydrates, fiber, vitamin C at vitamins B1 at B2 na mainam naman daw panlaban sa mga sakit katulad ng arthritis, rheumatism at UTI. Si Cesar, malakas ang paniniwala na guyabano ang isa sa mga dahilan sa tuluyang paggaling ng kanyang arthritis. Sa kanyang kainan sa bayan ng Ibaan, iba't ibang mga putahing sinahugan ng guyabano ang kanilang inihahain. Para sa akin sarili lang, noong una. Pero nung nakita ko na nakakatulong sa akin, sabi ko, kung nakakatulong sa akin, pwede rin makatulong ito sa ibang tao. Wala kaming restaurant nung una. Biglang napapunta ko dun sa restaurant. Parang isang demo restaurant ito. Para malaman ng tao na yung palang guyabano, yung palang mga ibang plants ay mayroong kabutihan sa ating katawan, pwede nating isama sa pagkain. Para masigurong sariwa ang mga guyabanong pinansasahog nila, may sariling guyabano farm si Cesar. Dito kami kumukuha ng aming mga kinakailangan sa aming mga produkto na ginagawa. Ang prutas na ito, kilala nyo ba? Hugis bilog, kulay pula. Kapag binuksan, may mga pulang buto na pwedeng kainin. Ang tawag dito sa Ingles, pomegranate. Sa ating mga Pilipino, pasabog ang pangalan nito. Granada. Sa barangay na ito, sa Bacolod City, marami sila granada. Kaya naman, ito rin ang pangalan ng kanilang barangay. Berde ang balat ng kanilang granada. Dilaw ang laman at buto. 1565, punta dito yung mga Kastila. Mayroon silang nakita na mga maraming puno, nakatulad dito mga puno na to, nakahawig doon sa kanila na may pangalang Granada. So, kaya tinawag nilang Granada ito. Yun nga lang, kahit napakaraming puno ng granada rito, kumaunti naman sa paglipas ng panahon, nalimutan na rin daw tila ng mga residente na sa mga punong ito, kinuha ang pangalan ng kanilang lugar. Kasi parang sumasabog ito eh. Ano? Parang sumasabog. Dahil sa tanim namin na Granada fruits. Kaya para hindi tuluyang maubos ang mga granada, naglabas pa ng ordinansa na bawat residente kinakailangang magtanim ng granada. Meron din silang mini nursery para sa mga nangangailangan ng punla. O mga bata ha, ang ating leksyon for the day. Buli, atis, guyabano at granada. Tandaan at tikman para hindi makalimutan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.